Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Agad nga ang ibinalita ni Rigor kay Roberto na malapit niya nang mahuli si Tanggol dahil daw may hawak na siyang alas na tuluyang magpapabagsak sa grupo. At para masiguro ang kanilang pagkakasukol ay hindi nga siya nagdalawang isip na gumamit ng marahas na paraan. Ginamit niya rin ang kanyang posisyon bilang hepe ng presinto. At para tuluyang mapasunod si Enteng ay ginamit nito si Aling Mirna bilang pain. Dinukot at walang awang pinahirapan upang makipagtulungan si Enteng at kung hindi susunod ay papatayin niya si Aling Mirna. Kaya naman walang nagawa si Enteng kundi sundin ang mga utos ni Rigor. Kapalit ang kaligtasan ng kanyang ina. Dahil dito bumalik siya sa hideout at nagpunwaring may sakit si Aling Mirna. Nagmakaawa siya na kailangan niya ng malaking halaga ng pera, ngunit wala daw siyang ganong kalaking halaga. Hindi naman nagdalawang isip si Tanggol at sinabi kay Enteng na huwag mag-alala dahil gagawa sila ng paraan. Dito na nila pinasok ang isang jeweler shop at tinangay lahat ng mga alahas. Ngunit sa kanilang paglabas ay agad nilang nakasagupa ang mga pulis at nagkaroon ng palitan ng putok. Sa kabila ng panganib ay mabilis na nakaresponde sina Tanggol at Ramon. Umabot sa habulan sa kalsada ang kanilang naging enkwentro. At dahil na rin sa kanilang diskarte at tapang ay nagawa nilang matakasan ang mga kapulisan. Sa kanilang pagbalik sa hideout ay inilabasan nila ang limpak-limpak na mga lahas na milyones ang halaga. Labis naman ang pasasalamat ni Enteng at sinabi na hindi niya alam kung paano sila mababayaran sa kabutihang ginawa para sa kanya. Ngunit sinabi ni Tanggol na gagawin nila ang lahat kahit pa ibuwis ang kanilang buhay. At yun ang patunay na tunay silang mga kaibigan. Halata naman na nakonsensya itong si Enteng sa kanyang mga narinig. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang cellphone at si Tanggol mismo ang nakapansin. Nagulat si Enteng kaya agad niyang sinagot ang tawag. Ngunit si Rigor ang kanyang narinig dahil hawak pa rin ito ang buhay ni Aling Mirna. Ipinag-utos nito na pumunta sila sa isang lugar sa Benaventura upang makipagkita sa kanyang asset. May isang oras lamang sila at kapag hindi sila dumating ay papatayin ni Rigor si Aling Mirna. Hindi na sila nagsimpa ng oras at agad na pumunta sa lugar para maibenta ang mga alahas sa kanilang nakulimbat. Ngunit iminungkahi ni Bulldog na mas mabuting maiwan muna sina Tanggol at Ramon dahil mainit pa daw ang mata ng publiko sa kanila. Tutol naman si Enteng at mas gusto niyang magkakasama silang lahat. Dito na napansin ni Ramon ang ibang kinikilos ni Enteng. Tila ba may tinatago at nag-aalinlangan. Dahil dito ay sinabi ni Ramon na sila na lamang ang makipagkita sa alahero habang sila ni Tanggol ay maghihintay sa daungan. Pagdating sa lugar ay bigla silang tinutukan ng mga pulis asset. Nagulat ang mga kasamahan ni Enteng at tinanong nila ang kanilang kaibigan kung ano ba ang nangyayari. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang demonyong si Rigor at isa-isang ipinagapos ang mga kaibigan ni Tanggol at walang awang pinahirapan. Pagkatapos ay inutusan niya si Enteng na pahirapan at patayin ang kanyang mga kaibigan. Nagmamakaawa si Enteng na siya na lamang daw ang patayin, wag lang ang kanyang mga tropa. Ngunit pinapili siya ni Rigor, patayin ang kanyang mga kaibigan o panoorin ang sariling ina na mamatay na lamang. At dahil sa sobrang sakit ay napilitan nga itong si Enteng. Nakatutok ang baril kay Bulldog at pilit niyang pinapikit ang mga mata nito. Nagmamakaawa naman itong si Bulldog. At habang nanginginig si Enteng ay paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Bulldog at sa kanyang mga kasamahan. Si Rigor naman ay tila isang demonyong pinapanood ang isang malaking palabas na siya ang may kagagawan. Ngunit dito ikakagulot niya ang bigla ang pagdating ni Tanggol dahil may nakapagtimbre nga kina Tanggol na bihag ni Rigor ang kanyang mga kaibigan matapos makita mula sa itaas ng bahay. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito sa ikatlong taon ng FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.